Isang sikat na pagkain sa Amerika, lumabag na sa Pinas. Natikman nyo na ba ang Philly cheesesteak? Sound social, di ba? Na para bandolyares ang presyo. Pero ang version ng content creator at entrepreneur na si Vern, budget-friendly raw para sa mga Pilipino. Dati tinatambayan lang ng mga sasakyan ng garahe, pero ngayon, tinatambayan na ng mga gustong mag-food trip ng masasarap at kakaiba. Sa bagong bukas na negosyo ng millennial influencer at content creator na si Vern, hindi na siya lumayo ng pwesto. Ang bakanting garahe sa kanilang bahay, transform niyang instant restaurant. Ang naipong 200,000 pesos mula sa pagiging content creator, ginamit niya para sa renovation ng garahe at ipinambili ng mga gamit para sa negosyo. Pag-amin ni Vern, 2018 pa niya gustong simulan ang napiling negosyo. Noong time na yun, noong 2018, parang wala pa talaga nag-offer ng Philly cheesesteak dito sa Philippines. So, ayun, nakita ko siya as parang business opportunity. Kaya nang mabigyan ng chance na simulan ng negosyo, hindi na siya nagdalawang isip pa. Dahil may background sa culinary ang kapatid niyang si Abby, ito ang naging katuwang niya. Tinatrain ko talaga siya para makuha niya yung authentic Philly cheesesteak. Throughout the journey, in-improve niya pa yung lasa. Para sa akin siya yung heart and soul ng Manila cheesesteak. Ito talaga yung kahit nagpupuyat ako is wala, parang hindi ko napipiling pagod. Dahil sa love ko siya, sobrang masaya talaga ako na ako yung kinuha dito. Na pinagkatiwalaan ako ng team, lalo na nung kapatid ko, na maboto. Nang magbukas sila August last year, bumuhos din daw ang problema. Sa dami ng customers, nagkaubusan daw ng tinapay. Sa unang buwan, umaabot ng halos 100 buns ang nabebenta nila kada araw. Good problem naman pala. Sobrang blessed na rin and tingin ko may boost din yung pagiging content creator ko. Ang goal ko kasi dito is matry lang nila. For sure, babalik sila. Yun yung confident ako sa product. So gusto ko rin ako yung magpakilala ng Philly cheesesteaks. Para magkaalaman, tikman na nga natin ang pangmalakasang Philly cheesesteak ng Pasig. Then magsa-start kami maglagay ng beef tallow. Isa sa secret ingredient namin, yung beef tallow, pampalasa yan. Yun yung ready to toast namin. Tapos itong onion na to, no artificial, no sugar. So itong caramelized onion namin, isa to sa nabupuri kasi sobrang matrabaho. Next step, itong Aussie beef namin. Sa price na $295 for me, hindi na ako nakakita ng beef or steak na $295 lang sa ganyang karaming ingredients. Yun sa production din pala sa beef, hindi lang siya basta-basta kasi based on sa research nga namin, sa training ni Abby, is sa Philly cheesesteak, may tamang sukat talaga siya. So sa Philly cheesesteak is yung whiz sauce. Hindi lang siya basta yung binibili namin sa labas tapos ilalagay lang. Maraming halo yung whiz sauce na yan. So ito na yung authentic Philly cheesesteak ng Manila cheesesteak. Masarap siya. Kung mahilig kayo sa sandwich na ang palaman ng mga meat, magugustuhan nyo to. Parang mas gusto ko siya sa kanin. Ang lasa niya, talagang grabe yung lasa. Masarap po siya, ma-creamy siya. Makapal-kapal yung meat niya. Nagme-melt yung lasa niya. Baga parang sumasabog siya sa bibig. Masarap po siya. Meron po siyang tapa, tapos para po siyang yung inuulam po pag nagtatapsilog, ganon. Tapos maano po siya, ma-cheese, parang pangmayaman po yung dating. May lasang parang yung steak, medium rare. Ngayon, nakapagbebenta na sila ng hanggang 1,700 pieces of bread sa isang buwan. Umuulan naman pala ng tinapay sa Pasig. Mabibili ng 295 pesos ang Philly cheesesteak, 315 pesos naman ang steak sandwich, habang ang Manila Hit ay 335 pesos. Pero dahil Pinoy tayo, syempre hindi pwedeng walang kanin. Presenting ang cheesesteak rice. Ito gusto ko. Yung rice version. Solid yung beef. Talaga namang bakang-baka. Mahirap pumili dahil pareho siyang masarap. Pero yung mas gusto ko ang may rice.
Sarap! 5 buwan pa lang ang negosyo pero kung saan-saan na nakarating. Nakasama na ito sa mga food bazaar sa ilang universidad at high-end hotels. Ngayon, 2026, marami pang plano si Bern para sa negosyo. Doon sa events, mas malakas siya. Pinaka-plan ko is paramihin events. Ang pinaka-goal ko pa lang is pag may event is bukas to and bukas din sa event. Pero ang pinaka-goal ko rin talaga is next year is magkaroon na ng branch sa labas. Ang puhunang 200,000 pesos bawing-bawi na raw. Kada buwan kumikita na sila ng malinis na 6 digits. Ang sikreto ni Bern, nasa palaman ng tinapay at nasa laman ng puso. Naks! May anak na kasi ako eh. Siya yung pinaka-reason talaga. Since 4 years old na yung anak ko and magsa-school na din, sabi ko, kailangan ko pa ng isang source of income talaga na parang makakatulong sa family ko in the future. Ang hidden gem na nagkukubli lang sa garahe. Nangangapit bahay na at unti-unti nang nakikilala. Mag-start lang talaga kayo and huwag kayo matakot mag-fail, huwag matakot magpatulong. And meron mas magaling sa'yo, maraming tao mas magaling sa'yo, kailangan may humility ka, kailangan mo makinig. And laging magpe-pray lang, laging magtiwala kay God. At the end of the day, may mapupuntahan yan. Sa pangangarap, sky's the limit. Pati sa pag-iisip ng business idea, kahit ilang milya pa ang layo ng inspirasyong produkto. Kung atid naman ito ay kakaibang karanasan sa mga susubok, siguradong sulit ang pagpapakilala ng bago.